Kahapon, sinaktan mo ang tao ng aking akademya. Hindi ko na pinansin. Tapos ngayon, nang ahas ka pang hamanin at insultuhan kami. Ngayon, hindi kita patatawarin. Sa panahong ito, hindi na ba pwedeng magsabi ng totoo? Dalawa sa entablado. Teka lang. Ano na naman? Sa huli, papayagan pa ba kaming lumaban o hindi? HMM. Kung natatakot kang matalo, humingi ka ng paumanhin. Tapos umalis ka na. Tamad na rin kaming makipagkilala sa mga taong tulad ninyo. TSK. 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 Hindi sa sinasabi ko ha. Ang inyong West Sia Academy ay talagang mahirap din pala. Napakaraming mag-aaral, pinagsama-sama, hindi man lang umabot ng 15 milyong martial ancestor coins. Kaunti lang na ganito, karapat dapat bang ipusta laban sa akin? Ang pera, talagang itinaya na lahat. Ang dala-dala kong 15 milyong martial ancestor coins, ikaw, karaniwan. Saan ka kumukuha ng ganoon karaming pera? Ang makapaglabas ng 5 milyon, ay napakayaman na. Patay na. Kung, kahit pera para sa pusta ay hindi mailabas, ang mukha ng akademya, ay mawawala ng lahat. Sa sandaling ito, may naghagis ng isang singsing sa mesa ng pastahan. Kaunting martial ancestor coins lamang. Ang pumusta ng 10 milyon, ano naman? Si Vice Academy Head ang kumilos. Hahaha, Vice Academy Head. Ang galing. West Sia Academy. Ang galing. Zon daw. Sige na, bugbugin mo na itong si Yeming hanggang maging parang tae ng aso. Para maibsan ang galit sa aking puso. Boss, lahat ay handa na. Magaling. Para sa 10 milyong ito, paanong hahayaan kitang manalo? Siyempre, hindi rin kita hahayaang matalo ng masyadong masaklap. Dahil sa pera, gagamitin ko ang 5 bahagi ng aking lakas. Tama na ang pagpapakitang gilas. Saluhin mo. Ginamit ni Yeming ang kanyang kamao para salagin siya. Sunod-sunod na nagpalitan ng suntok ang dalawa habang sumisigaw. Ang lakas lamang na ito. Nangangahas ka pang pumusta ng 10 milyon. Matalo ka na sana. Yung nagbukas ng pastahan na iyon, malamang ay isang tanga. Ang makalusot sa qualifying round, ang lakas ng taong ito, ay malapit ng makahabol kay Zhao Chenny. Nakipaglaban sa akin ng mahigit 30 palitan, hindi pa rin nakakakuha ng kalamangan. Ikaw, hindi ka naman kasing galing ng sabi sa alamat. Ano? Sa sandaling ito, tumalon siya paatros. Hayaan mong matikman mo, ang natatanging skill ng West Sia Academy. Isang bola ng enerhiya ang nabuo sa pagitan ng kanyang mga palad. Si Tian Klu. Inilabas ni Yeming ang mahalagang takip ng espada. Two forms sword art. Ano? Gumamit pa siya ng espada. Yuan Bai Ring. Bumagsak siya sa lupa. Sumusuka ng dugo. Ang lakas. Numero 35. Panalo. Pinagbigyan na kita. Pinagbigyan na kita. Ang pera, kukunin ko na ha. Sa ibang araw, magpapatuloy ulit tayo sa pastahan. Siyempre, kung mayroong hindi sang-ayon, maaaring sumunod sa akin. Susunod, kailangan ko pang pumunta sa ibang lugar para magtayo ng stall. Lintik. Ang pera ko. Ang yaman ko, nawala ng lahat. Gaya ng inaasahan, hindi dapat pumusta. Ang pumusta, 9 sa 10 ay talo. Pagkatapos noon, ginamit lamang ni Yeming ang 5 bahagi ng kanyang lakas. Laban kada laban. Panalo kada laban. Hindi namamalayan, nanalo na siya ng 13 na laban. Bawat laban na matapos, si Zhang Heng, hindi bababa sa 2 hanggang 300,000 martial ancestor coins ang kinikita. Kapag marami, kumikita pa ng 10 milyon. Kumita na hanggang sa manhid na ang kamay. Numero 35, laban sa numero 18. Pakiusap, maghanda ng mabuti ang 2 panig. Ako, ay Holy Son ng Sword Lake. Si Lu Fei. Pagkatapos mong talunin si Zhao Chenny, mukhang napakayabang mo. Mukhang, hindi mo alam, na sa mga Holy Sons, mayroon ding pagkakaiba sa lakas. Sword Lake, ang inyong Sword Lake, sa qualifying round, mukhang 5 disipulo lamang ang nakalusot. Ano? Kung sa bagay, nagkataon din. Ang susunod kong kalaban, sakto, sunod-sunod na 5 disipulo ng inyong Sword Lake. Hahaha, kahit sunod-sunod pa, ano naman? Dahil, sa labang ito, hindi lamang kita tatalunin. Wawasakin pa kita. Para mawalan ka ng kwalipikasyong lumaban pa. Maging baldado habang buhay. Senior Brother Lu Fei. Wasakin mo siya. Ipaghiganti mo si Senior Brother Zhao Chenny. Patayin mo ang batang ito. Para malaman niya kung sino ang kanyang kinalaban.
Ang humamon sa aking Sword Lake, patayin ng walang awa. Zhang Heng. Ang Sword Lake ay mayaman. Kung hindi natin sila uubusin, paanong magiging sulit? Boss, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Malakas na yumapak si Zhang Heng sa mesa. Mga disipulo ng Sword Lake, hali kayo rito. Si Lolo Zhang, nagbukas ng pastahan dito. Pusta ng 31 milyong martial ancestor coins. Pusta sa inyong Lolo Ye na mananalo. Nandito ang 2 dakilang emperador. Katumbas na rin ang may nagbabantay. Ang ganitong walang tubo, gaano man karaming pera, nangangahas akong pumusta. Kung may tapang kayo, hali kayo rito para pumusta kay Lolo Zhang. Kung wala kayong pera, tumahimik kayo. Maging isang pagong na nakatago ang ulo. Maayos na panoorin kung paano magpapakitang gilas si Lolo Ye ninyo. Ngayon, ipapalaman ni Lolo Zhang sa inyo, ang pagganti sa aking boss, ano ang kahihinatnan. Kayong mga apo sa tuhod ng Holy Lake. Nangangahas ba kayong pumusta kay Lolo Zhang ninyo? Natulala sila. Napakayabang na tao. Ako, si Lolo Limo. Pusta ng 300.000 martial ancestor coins. Ang pera mo, kukunin ito ng iyong Lolo Zhao. Si Lolo Lumo sa entablado, tiyak na mananalo laban sa apelyidong Ye na iyon. Ako, si Lolo Son mo, narito. Apo sa tuhod. Maghanda ka ng magbayad hanggang maubos ang iyong bulsa. Magbayad kung magbayad. Takot ba ako sa iyo? Hayaan mong malaman mo, ang iyong Lolo Joe, ay ipapalaman sa iyo kung ano ang yaman. Kayong mga apo sa tuhod. Tama na ang Saturday. Kung may tapang kayo, hali kayo rito para pumusta. Magaling na bata. Noong nakaraan, bakit hindi ko napansin, ang bibig ni Zhang Heng ay ganyan kapangahas. Nakikipagtalo sa buong grupo. Sa sandaling ito, may naghagis ng isang singsing. Dumiretso ito sa mesa ng pastahan. Pusta ako ng 10 milyong martial ancestor coins. Lu Fei, kung magagawa mong hindi na siya makatayo pa, itong 10 milyong martial ancestor coins, hindi ko na rin kukunin pa. Lahat ay mapupunta sa iyo. Ang mga salitang ito ni Elder Lei, totoo ba? Siyempre, ngunit, kailangan mong tandaan. Ang kailangan ko, ay yung, hinding-hindi na siya makakaakyat pa sa Loiday. Ha. Si Lu Fei, nagpapasalamat na muna. Sa gantimpala ni Elder Lei. Iyon ay, 10 milyong martial ancestor coins. Malaking yaman. Kahit pa para sa isang Holy Son, ay isang malaking yaman pa rin. TSK. Hindi nga may kakaila na elder ng Sword Lake. Kahit sa mga martial monarchs, natatakot akong, walang sino man ang may ganitong kayamanan. Ngunit, sayang. Mukhang, nakalimutan mo na ang mga sinabi ko kagabi. Ngayon, ang mga disipulo ng iyong Sword Lake, walang sino man ang makakapasok sa rankings. Buong suppression, buksan. Numero 35, laban sa numero 18. Laban, magsimula. Kailangan kong makita, paano mo kami pipigil ang makapasok sa rankings. Silver Zuan Heaven Gang. Activate. Zuan Wing Sword Finger. 9th form. Silver Wing Slash. Si Senior Brother Lu Fei, talagang nagalit na. Pag-atake pa lang, ay ang pinakamalakas na killing move na. Ang galaw na ito, ay ang pagsasanib na ng Sword Chi at Gang Chi. Matagumpay na naganyong pisikal. Sa mga martial artist realm, napakalakas ng puwersa. Walang sino man ang makakasalo nito. Mukhang, ang laban, ay agad nang matatapos. Ipinikit ni Yeming ang kanyang mga mata. Ginamit ang Tai Yi Divine Calculation. 3 Leaves Divine Gang. Activate. 2 Forms Sword Technique. Rear Tail Stance. Night Shadow Ring. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Si Lu Fei, kasama ang kanyang espada, ay tumilapon. Paanong nangyari ito? Ginamit ko na ang buong lakas ko. Tapos, kahit isang galaw, hindi ko masalaw. Malakas na yumapak si Yeming sa likod ni Lu Fei. Hindi na siya makabangon pa. Imposible. Si Senior Brother Lu Fei ay Holy Son. Paanong hindi niya makayanan kahit isang atake? Tama ka. Isang atake lang, bumagsak na. Hindi ako naniniwala. Tiyak na, nandaya siya. Tiyak na, gumamit siya ng maruming paraan. Tinadyakan siya ni Yeming palabas ng Loiday. Diretso sa tabi ni Elder Lei. Matandang multo Lei. Sinabi ko nang, gagawin kong walang sino man mula sa iyong Holy Lake ang makakapasok sa rankings. Susunod, may 5 pa. Batang ito, napakayabang. Ang daw ng espada, ay nagbabago ng hindi mabilang.
Ang two-form sword, kumpara sa Sword Lake sword techniques ko, ay walang kwenta. Ikaw, umaasa ka lamang sa malakas na gangchi. Pilit na sinupil si Lu Fei. Iyon lang. Ang paraan para sirain ito, ay napakasimple. Kailangan lamang ng 100 pagbabago. Tingnan mo ako. Ang Holy Son na si Zhao Yi, sirain ang iyong sword technique. Red Leaf 100 Blades. Ang sword technique ng Sword Lake, ay talagang hindi pangkaraniwan. Ang galaw ni Lu Fei na iyon, ay may malakas na puwersa. Yumaza ako sa agwat ng gangchi para masupil siya. Ngunit ang sword technique ng taong ito, ay nagbabago ng napakarami. Ang gangchi ay naging mga talem. Sa loob ng mga talem, mayroon pang sword intent. Napakarami ng bilang. Malakas din ang puwersa. Kung sasaluhin ko ito ng direkta, gamit ang sword sheath ng Dragon Scale Armor Sword, maaari ko lamang masalag ang maliit na bahagi ng mga sword blades. Ang katawan ko, ay matutusok ng mga sword blades. Ang galaw na ito, maaari lamang iwasan. Hindi ka makakaiwas. Second Revolution Transformation. Piercing Form. Ginamit ni Yeming ang instant step para iwasan lahat. Ang batang ito, hindi lamang kakaiba ang kanyang step technique. Bawat hakbang, ang aking mga kilos, para bang nababasa na niya. Ang atake, mahirap tumama. Ito, ang 100 pagbabago mo. Bakit, kahit laylayan ng damit ko, hindi mo matamaan? Mukhang, ang sword technique na ipinagmamalaki mo, ay hanggang dito lang pala. Bata, ikaw ang naghanap nito. Noon, balak ko pa sanang gamitin ito kapag kaharap na ang mga Divine Land Disciples. Ngayon, hindi ko na maiisip pa ng marami. Malakas na itinusok ni Zhao Yi ang kanyang espada sa Loidai. Ang buong espada, ay nabasag sa maliliit na piraso. Pumasok. Si Senior Brother Zhao Yi, sinira niya ang kanyang True Spirit Sword. Diyos ko, iyon ay isang magandang espada na kasama niya ng maraming taon. Talagang, kaya niyang gawin iyon. Hindi lamang iyon. Nagsisimula pa siyang i-overdraw ang kanyang bloodline. Yung batang iyon, natapakan niya ang baliskad na kaliskis ni Senior Brother Zhao Yi. Patay na siya. Basta't, malutas ko ang batang ito. Yung 10 milyong martial ancestor coins ni Elder Lei, ay mapapasa akin na. Sa ganoong kalaking pera, mag-aalala pa ba akong hindi makahanap ng magandang espada? Kahit pa dahil dito, bumaba ang aking ranggo sa Latent Dragon rankings, sulit pa rin. Bloodline Overdraw. True Spirit Fragment Transformation. Red Leaf 1000 Blades. Ang mga piraso ng espada kasama ang sword chi ay lumipad diretso kay Yeming. Sunod-sunod na pagsabog ang maririnig. Ginamit ni Yeming ang instant step. Pilit na umiiwas. Haha, gusto mong umiwas. Tama ba? Kung gayon, gagawin kong wala kang mapagtataguan. Sa harap ng ganito karaming sword blades, subukan mong umiwas para makita ko. Ito, ang sword technique na pilit na ginamit ni Senior Brother Zhao Yi nang lumagpas sa kanyang realm. Red Leaf 1000 Blades. Ang galaw na ito, basta't ma-activate, ang gangchi ng gumagamit ay hindi mauubos, bawat sandali, may 1,000 sword blades na babagsak. Ang espasyo sa Loidai ay limitado. Yung batang iyon, tiyak na hindi makakaiwas. Haha, malapit na siyang matusok hanggang maging parang pulot-pukyutan. Kung gagamitin ko ang instant step o illusion step, talagang hindi ko maiiwasan ang ataking ito. Ngunit, ang micro-step, ang kahusayan ng step technique ay nasa pinakamaliit na kilos. Iwasan ang mga nakamamatay na atake. Halimbawa, ang paghakbang ng isang talampakan. O kaya'y, bahagyang paglingon. O kaya'y, kailangan lamang bahagyang igalaw ang daliri, ay makakaiwas na. Pagkatapos ng usok at alikabok, si Yeming ay wala man lang kahit isang gallows. Natulala si Zhao Yi. Napanganga. Papaanong nangyari ito? Lahat ng sword blades, nagawa niyang iwasan lahat. Sayang, ang aking step technique ay hindi gaanong magaling. May ilang atake na hindi ko maiwasan. Sa husay, Jian Yi, mas bagay sa iyo na umalis sa Sword Lake at maging mananahi. Nagalit si Zhao Yi. Ano? Pagkatapos ay sumugod. Sumisigaw. Naghahanap ka ng kamatayan. Suminghal lamang si Yeming ng 1 beses. Iwinasiwas ang espada. Humiwa pa alang sa dibdib ni Zhao Yi. Bumagsak siya. Hindi na gumagalaw sa Loidai. May 3 pang Holy Sons. Kayo, kusa ba kayong sisuko, aatras mula sa Latent Dragon rankings? Oh, aakyat para magpakamatay. Nagulat ang 3 Holy Sons ng Sword Lake. Pagkatapos ay nagkatinginan. Pinagpawisan ng husto.
Tinanong ko ulit kayo. Sumusuko, umalis mula sa latent dragon rankings. O, umakyat para maghanap ng kamatayan. May braso ng itinaas. Sumusuko ako. Sumusuko rin ako. Elder Lei, patawad. Kahit si Zhao Yi ay madaling natalo. Hindi ko siya kayang labanan. Ang Sword Lake ay sumusuko. Sa latent dragon rankings na ito, aatras kami. Masyadong malaki ang agwat ng lakas. Ang hayaan silang umakyat ay para lamang magpakamatay. Ang Sword Lake ay hindi na kayang mawalan pa ng higit pa. Bata, ang utang na ito, maaga o huli, babayaran mo rin. Gusto mong singilin ako ng utang. Marami sila. Elder Lei, kailangan mo pa ring pumila ng dahan-dahan. HMPH. Ang True Dragon Holy Land na ito, kahit manatili pa rito ay walang silbi. Mga disipulo ng Sword Lake, sumunod kayo sa akin. Umalis. Bumalik na tayo sa Sword Lake Holy Land. Hihihi. Maraming salamat sa inyong pagiging galante. Tayo, sa hinaharap. Kapag may pagkakataon, maglaro ulit tayo. Maglaro ulit. Huhuho. Numero 35. Ang Sword Lake ay nag-withdraw na sa kompetisyon. Sunod-sunod na nanalo ng 2 laban. Ang iyong mga resulta ay direktang tumaas sa 5 panalo. Susunod, ang iyong kalaban ay numero 12 at numero 37. Pumunta ka na sa Loiday numero 12. Ang batang ito, talagang, nagawang paalisin ang Sword Lake pauwi. Magaling ang ginawa mo, sect leader. Ito, ang disipulong nabanggit ko sa inyo. Talagang, napakabangis. Tama ba? Batang ito, talagang maganda ang iyong kapalaran. Nagawa mo pang makakuha ng isang magaling na disipulo. Pagkatapos ng martial arts competition, tandaan mong dalhin siya pabalik sa Yin Yang sect. Kailangang hubugin siyang mabuti. Yin Yang sect leader. Fo Tai Ho, Fu Tai Shu. Siyempre, hindi mo ba titingnan kung sino ang nagturo? Huwag mong ipagyabang ang sarili mo. Nakikita ko, ang kanyang two-form sword art ay wala man lang kahit kaunting pagsasanib. Natatakot akong, ikaw na tamad na bata, ay binigay mo lamang sa kanya ang sword manual. Hindi mo siya personal na tinuruan. Dahil doon, akala niya, pagkatapos masanay, ang rear tail stance ang sukdulen. Gamit ang Yuan Bai Ring at Night Shadow Ring, walang pagkakatulad. Kung hindi, sa huling laban, kailangan pa ba niyang umasa sa step technique? Gamit lamang ang two-form sword art, ay kaya nang sirain ang Red Leaf Thousand Blades ng Holy Son na iyon. Ha! Gaya ng inaasahan, nakita ito ng matandang kagalang-galang. Mamaya, hahanap ako ng pagkakataon, para turuan siya sandali. Ayos na. Sect leader. Baka hindi nyo alam, ang relasyon ng batang ito sa kanyang martial uncle, ay napakalapit. Noong nasa Crimson Sun sect pa, ang kanyang martial uncle, ay napakabait sa kanya. Hanggang ngayon, ang kanyang martial uncle na si Zhang Shento, ay tinutugis ni Lei Jingxi. Ang bagay ni Zhang Shento, huwag kang mag-alala. Ako mismo ang kikilos para ayusin ito. Sa sandaling ito, sa ibaba ng Loiday, ang mga laban ay nagpapatuloy. Ang laban ng numero 49 at numero 12, tapos na. Numero 12, panalo. Numero 12, ang iyong susunod na kalaban, ay numero 35. Ayon sa mga alituntunin, maaari kang pumili na magpahinga ng isang sandali, isang katumbas 15 minuto. O kaya'y, direktang harapin ang laban. Si Senior Sister Lan, ay nakatingin sa akin. Ito, ang magandang pagkakataon para magpakitang gilas. Ang laban kanina, hindi sapat para painitin ang katawan. Ang kasalukuyang kondisyon, paanong may dahilan para magpahinga? Numero 35, hindi ka pa ba aakyat sa entablado? Narinig ito ni Yeming. Dumiretso sa pagtalon. Nakita ni Sulan si Yeming. Agad na natuwa, ha ha ha. Hindi ko inaasahan, si Senior Sister Lan ay ganito pala kasaya. Ang aking pinili, ay talagang hindi mali. Hoy, umakyat na ako sa entablado. Hanggang kailan mo pa balak titigan ang babae ko? Ikaw, hindi kaya, ang ekspresyon ni Senior Sister Lan kanina, ay dahil nakita ka niya. Imposible. Bata, ang iyong iniisip, kulang na lang isulat mo sa iyong mukha. Dahil hindi ka pa mature, papayuhan kita. Mas mabuting huwag kang magtangka kay Miss Lan. Susunod, mabilis kitang tatalunin. Para maintindihan mo, kung gaano kalaki ang agwat natin. Dumura ka. Ikaw ang hindi mature ang pag-iisip. Gamit ang iyo, karapat-dapat ka ba kay Senior Sister Lan?
Zuan Tiangang Fist. Umiwas si Yeming sa gilid. Kung kahit ako ay hindi karapat-dapat sa kanya, ikaw, lalong wala kang kwalipikasyon. Walang tigil siyang sumusuka ng dugo. Zhang Zuan. Ang iyong mga kilos, hindi ka marunong magpigil. Pag-atake pa lang, ginamit mo na ang buong lakas. Nagdulot ng labang buhay at kamatayan. Patay ka na. Ito ay dahil sa iyong hindi pagiging mature sa tunay na laban. Ikaw, kay Sulan. Nambobola ka. Pagharap sa akin, puno ka ng puot. Ang iniisip mo sa iyong puso ay ganap na nabunyag ng iyong ekspresyon. Kaya sinabi kong, hindi ka mature ang pag-iisip. Hindi pa natin pinag-uusapan na mas malakas ako sa iyo ng husto. Kahit pa ang aking lakas ay mas mahina kaysa sa iyo ng kaunti, maaari pa rin akong umasa sa karanasan sa pagpatay, o mga pakana, para madaling kunin ang iyong buhay. Ito, ang agwat sa pagitan natin. Kusa kang sumuko, bumaba ka na sa entablado. Si Senior Sister Lan ay nakatingin pa rin sa akin. Tapos, inapakan mo ako sa lupa. Nagulat si Yeming. Ikaw, huwag mong maliitin ang tao ng sobra. Zuan Tian Transformation. Pilit niyang sinusubukang makawala sa paa ni Yeming. Ang lakas din. Sa itsura nito, ay isang secret technique na nagpapasabog ng physique potential. Nagawa ka pang makipagsabayan sa akin sa lakas. Interesante. Ang latent dragon rankings na ito, talagang, daang bahay ang naglalaban. Ngunit sayang, ang Three Realms Divine Gang, hanggang dito lang pala. Sa pagkakataong ito, si Zhang Zuan ay nakahandusay na. Numero 12, hindi na makalaban pa. Sa labang ito, numero 35, panalo. Si Wu Zhangshen, ay Holison. Kahit Zuan Tian Transformation, ginamit na. Tapos natalo pa rin. Sa huli, siya ba ang masyadong malakas, o tayo ang masyadong mahina? Hindi kaya, ang ating Zuan Tian Holy Land, ay talagang bumagsak na sa antas ng Great Sect. Nanginginig pa rin ang katawan ni Zhang Zuan, sa kanyang mga mata, kailanman ay hindi tumigil sa akin kahit isang sandali. Masyadong masaklap ang pagkatalo ko. Numero 35. Ang iyong susunod na kalaban, ay numero 37. Nais mo bang magpahinga sandali? O, direktang harapin ang laban. Mingge, numero 37, ay ako. Ako ngayon, ay napakalakas. Matagal na tayong hindi naglalaban. Hindi ko alam kung kaya mo pa akong labanan. Kailanman ay hindi kita minamaliit. Ngunit, kanina, wala akong gaanong nagastos. Hindi na kailangang magpahinga. Umakyat ka na, boss. Kanina, kay Wu Zhangshen, wala tayong gaanong kinita. Ang pustahang ito natin, pupusta pa ba tayo? Panloob na laban. Ano pa ang ipupusta? Gusto mong kumita ng pera, gusto mo pang kunin mula kay sister-in-law mo. Itigil mo na ang stall. Hay, sige na. Hehe, talagang gusto kong magtayo ng stall. Hindi pa alam kung sino ang kikita kanino. Kung gayon, ako na lang. Sulan. Sa labang ito, maaari ka lamang manalo. Hindi matalo. Kung hindi, ang kahihinatnan, hindi mo kakayanin. Master, hindi ko siya kalaban. Magdahilan ka pa. Talaga bang, gusto mong ibigay ang iyong buong buhay sa ganitong klase ng tao? Sinasabi ko sa iyo, basta't isang araw, miyembro ka pa rin ng Zuan Tian Holy Land, hindi ka maaaring makipag-ugnayan pa kay Yeming na ito. Sulan, nagpapasalamat kay Master, sa pagtuturo nitong mga nakaraang panahon. Ngunit, una sa lahat, ako ay disipulo ng Crimson Sun Sect. Ang pagpunta ko sa Zuan Tian Holy Land, ay para lamang magdagdag ng kaalaman. Kahit tinanggap ako ni Master bilang disipulo, ako pa rin ay tao ng Crimson Sun Sect. Ang aking mga pagpipilian, ako mismo ang magpapasya. Yung matandang babaeng iyon, anong sinabi sa iyo? Hindi kaya, naglagay siya ng kung anong hadlang sa iyo. Wala naman. Loyday tayo. Maglalaban tayo ng patas at marangal. Saan naman galing ang maraming mga pakana? Ang latent dragon rankings sa pagkakataong ito, napakaraming dakilang nilalang ang nanunood. Kailangan ko ring magpakitang gilas. Mingge, hindi mo ako maaaring pagbigyan ha. Kapag nagkamali ka ng kamay, matatalo ka. Halika na. Ginamit ni Sulan ang instant step. Sumugod. Demon Slaying Sword Technique. Magandang sword technique. Ngunit, ito lamang, hindi mo ako matatalo. Lan NHI. Saluhin mo ito. Ang aking two-form sword art, ay umangat din ng marami. Yuan Bairing. Binaliktad niya ang espada. Sinalagang atake ni Yeming mula sa likuran. Nasalo.
Mingge, hindi kaya, nakalimutan mo nang, tinuruan mo ako dati ng Taiyi Divine Calculation. Kung hindi ka maglalabas ng kaunting, tunay na kakayahan, lahat ng iyong kilos, ay mababasa ko lahat. Sige, kung gayon, gagamitin ko na rin ang buong lakas ko. Mag-ingat ka. Nagpatuloy silang sumugod sa isa't isa. Nagbanggaan ang dalawang espada. Tinutulak ni Yeming si Sulan paatros. Ang babaeng ito, ay hindi rin masama. Mukhang, kakilala niya si Yeming. Maaari ba siyang hilahin palabas ng Zuan Tian Holy Land? Kung alam ko lang na mayroon siyang ganitong talento, noon pa, pinasama ko na siya sa Yin Yang Sect. Bakit pa siya ipinadala sa Zuan Tian Holy Land para magdagdag ng kaalaman? Hanggang ngayon, ang Zuan Tian Holy Land ay sobrang kulang sa tao. Ang gustong humila sa kanya palabas, ay napakahirap. Sa ibaba, sina Yeming at Sulan ay nagpalitan na ng daan-daang mga galaw. Lintek, ang lakas pala ni Sulan. Kaya pala, napansin siya ni Elder Zhao Janji. Talagang, pambihira ang kanyang talento. Narinig kong, siya noon, ay pumasok sa likurang pinto. Akala ko, isa lamang siyang palamuti. Walang kakayahan. Hindi ko inaasahan, napakagaling pala. Ang lakas na ito, ay tiyak na hindi natatalo sa Holy Son. Tama, ganyan nga, bugbugin mo ako ng malakas. Tuturuan pa kita ng secret technique. Potential stealing technique. Bagamat, mas nakakasakit ito sa katawan kaysa sa Zuan Tian transformation, ngunit mas malakas ang puwersa. Hindi mo pa ba gagamitin? Patayin mo ang batang ito. Pareho silang tumalon paatros. Agad na nagpakawala ng susunod na atake si Yeming. Night Shadow Ring. Sa isip ni Sulan, Mingge, sa huli. Hindi pa rin niya kayang saktan ako. Kung hindi, ang ataking ito, tiyak na hindi lamang simpleng pagpunit ng damit. Natatakot akong, nawala na ang braso ko. Wala naman. Tiyak na ginamit ko ang buong lakas ko sa paglaban. Nagawa mong iwasan, ay dahil napakalakas mo. Ang lumaban sa iyo, paanong mangangahas akong magpigil? Tigilan mo na. Huwag ka nang umarte pa. Noon, sa bagong pagsasanay ng Crimson Sun Sect, ikaw, ipinakita mo sa akin ang unang pwesto ng Chaotic Horse Steps. Sa ganoong paraan, hindi pa ba kita naiintindihan? Ang labang ito, sumusuko na ako. Ikaw na ang nanalo. Sa labang ito, numero 37, sumusuko. Numero 35, panalo. Sumusuko. Nang ahas ka pang sumuko. Tara na. Kailangan ko pang pumunta sa susunod na Loiday. Hintayang matapos ang Latent Dragon Rankings, saka tayo magkwentuhan ulit. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Hamarang sa kanilang dalawa. Nagulat si Sulan. Napanganga. Bata, ang aking disipulong si Sulan, ay maaaring sumama sa kahit sino. Ngunit, maliban lamang sa iyo. Mga kagalang-galang, pakinggan ninyo ang isang salita ko. Itong aking disipulong si Sulan, ay ang Flawless Sacred Body. Kung, ang tagapagmana ng 4 na dakilang Divine Lands, o ang mga miyembro ng 5 dakilang imperyong pamilya, ay may intensyong pakasalan siya, pakiusap. Makipag-usap sa akin. Lahat ng manonood ay tahimik. Nagulat. Ano? Flawless Sacred Body. Sa mundo, talagang mayroong Flawless Sacred Body. Kung, makukuha ko siya, ano pa ang Holy Son? Sulan. Sulan. Tama ba? Ha ha ha. Tinulungan mo ako. Patay na. Ang physic, ay nalantad na. Susunod, hindi lamang ang Yu family ang hahanap sa akin. Pati ang Vermilion Bird Crown Prince, tiyak na hahanapin ako. Anong gagawin? Ha ha ha. Hindi ko inaasahan. Ang Flawless Sacred Body, ay narito pala sa ating Zuan Tian Holy Land. Si Elder Zhao Janji, talagang marunong magtago. Kaya pala, ganoon na lamang ang pagtingin ni Wu Zongshan sa kanya. Kahit pa ang Holy Son ng Sword Lake, ay maaaring kumapit. Ganoon pala. Sa sandaling ito, si Yeming ay nag-aapoy sa galit. Gamit lamang ang iyo, nangangahas ka pang hawakan ang daliri ni Sulan. Isuko mo na ang ideyang iyan para sa akin. Ang prinsipe ng imperyo, ang tagapagmana ng Divine Land. Iyon, ang nararapat para kay Sulan. Tanging sa ganoong paraan, ang aking Zuan Tian Holy Land, ay makakaahon mula sa pagbagsak. At ikaw, hinding-hindi ka magiging karapat-dapat sa kanya. Basta't nabubuhay pa ako, hinding-hindi siya magiging sa iyo. Sumugod si Yeming. Hawak ang espada. Malakas na sumisigaw. Patayin. Babala ni Beiming, Master. Hindi pwede. Mingge. Hindi maaaring umatake. Ha.
Nang ahas kang umatake. Kung gayon, kahit patayin pa kita, ang dakilang emperador, ay hindi ako sisisihin. Zuan Tian first line. Natakot si Sulan at sumigaw. Huwag. Sa sandaling ito, tumalsik ang dugo. Lumitaw si Yu Tianying. Ginamit ang kanyang kamay para salagin ang sword chi mula kay Zhao Janji. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay. Itinaboy ang sword chi sa gilid. Diyos ko, ito, ang lakas ni Elder Zhao Janji. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang seryosong kumilos. Isang atake lamang, nasira na ang Loidai. Kahit pa ang lupa sa ilalim ng Loidai, lahat ay nabiyak. Mingge, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Kung hindi dahil kay Master na sumalo sa ataking iyon, kanina, patay na ako. Dugo ang dumadaloy sa kamay ni Tianying. Kung gusto mo pang kumilos, makikipaglaro ako sa iyo. Gamit ang isang hamak na martial ancestor na tulad mo, nangangahas ka pang maging mayabang sa harap ko. Naghahanap ng kamatayan. Supreme Killing Technique, Zuan Tian first line. Sa sandaling ito, may dalawang palad na pumihil sa kanilang dalawa. Walang hiya, hindi pa kayo tumitigil. Agad na lumuhad. Humingi ng tawad sa dakilang emperador. Pinilit silang lumuhad ng dalawang Holy Lords. Tianying, pansamantalang nagpadala sa emosyon. Sinira ang mga alituntunin. Pakiusap, dakilang emperador. Dahil sa kanyang pagdanak ng dugo at pakikipaglaban sa hangganan para sa imperyo, patawarin ninyo siya sa buhay na ito. Pagbalik sa East Chi Academy, tiyak na parurusahan ko siya ng nararapat. Ang bagay na ito ay aksidente lamang. Si Janji ay hindi rin sinasadya. Naway patawarin siya ng dakilang emperador sa buhay na ito. Pagbalik, tiyak na parurusahan ko siya ng nararapat. Naway magpakita ng kabaitan ang dakilang emperador. Naway magpakita ng kabaitan ang dakilang emperador. Ang latent dragon rankings sa pagkakataong ito ay personal na pinamamahalaan ng dakilang emperador. Ang manggahas na sumugod at sirain ang mga alituntunin. Ang kumilos ng may dahas ay katumbas ng paglapastangan sa dakilang emperador. Ang paglapastangan sa dakilang emperador ay parusang kamatayan. Kung may susunod pa, dalhin ang ulo para makita ako. Salamat po, dakilang emperador, sa pagpapakita ng kabaitan. Ang martial arts competition ay magpapatuloy. Sulan, huwag kang mag-alala. Kahit nalantad pa ang iyong physique, basta't narito ako, ang mga tao sa Holy Land ay hindi mangangahas na gumawa ng masama sa iyo. Mag-focus ka lang sa pagharap sa mga susunod na laban. Tahimik na nag-isip si Sulan. Sa sandaling ito, sa panig ni Yeming, hindi ka dapat naging padalos-dalos ng ganoon. Kung hindi ka kusang kumilos, nandito ang dakilang emperador. Kahit bigyan mo pa si Zhao Janji ng 10 lakas ng loob, hindi siya mangangahas na kumilos laban sa iyo. Master, ang iyong mga sugat, hindi naman malubha. Mag-focus ka lang sa paglaban sa Loidai. Ayos lang. Munting Zhongzi, kailan ka pa naging ganito kaina ang puso? Sila, sa ilalim ng iyong mga mata, sinira pa ang mga alituntunin ng Loidai. Kahit papatayin silang lahat, hindi sila mangangahas na dumaing kahit kalahating salita. Patayin. Ikaw, talagang nakatayo ka lang nagsasalita ng hindi masakit ang baywang. Si Yu Tianying ay general ng aking Azure Dragon Empire. Nagkamit ng hindi mabilang na tagumpay sa battlefield. Hindi siya general ng iyong imperyo. Siyempre hindi ka nasasaktan. Hanggang ngayon, mukhang, ang batang nakita ko sa Void Heaven Realm noon, ay itong si numero 35 nga. Siya ang kusang kumilos. Kung talagang parurusahan ko siya, kailangan din niyang sumunod. Huwag mong kalimutan, ang layunin natin sa pagtatayo ng latent dragon rankings. Ha, tama ka rin. Pati ang pangunahing tauhan ay namatay na. Hindi ba't nasayang lang ang ating pagod? Oo nga pala. Natatandaan kong, ang fiancé ng Crown Prince, ay flawless sacred body din. Narinig kong, nawawala siya. Pagbabalik ulat kay kamahalan. Tama nga po, malamang, ang nawawalang Crown Princess na iyon, ay ang babaeng ito. Pagkatapos ng latent dragon rankings, magpapadala ako ng tao para dalhin siya. Huwag kang padalos-dalos. Siya, kahit paano ay nasa Azure Dragon Empire. Hintayin siyang umabot sa kwalipikasyong maibalik. Makipag-usap ka sa Zuan Tian Holy Land. Para opisyal na mapakasalan ng Crown Prince mula sa Zuan Tian Holy Land. Si Kwang Thai Thung, gustong pakasalan ng flawless sacred body.
Ikaw, maituturing na may magandang binhi. Kung gayon, magpapasya na tayong hatiin ito. Yung batang iyon, ipaubaya mo na sa akin. Dalawang magkaibang bagay. Yung babaeng iyon, dati nang nakatakdang crown princess. Ano pa ang ipag-aagawan mo sa akin? Tungkol naman sa batang ito, tingnan pa natin ang kanyang ipapakita. Kung makukuha niya ang unang pwesto sa Latent Dragon Rankings, ipaglalaban ko siya para makapasok sa Vermilion Bird Academy. Kung gayon, umasa na lang tayo sa ating sariling kakayahan. Ang nangyari ngayon ay mabilis na kakalat. Hindi magtatagal, makakarating ito sa pandinig ni Kwang Thai Thung. Ngayon, masyado pa akong mahina. Wala akong paraan para makipag-agawan sa Vermilion Bird Crown Prince. Lintik, Zhou Janji. Ang utang na ito, itatala ko. Sabi ni Beiming, Master. Huwag kang magmadaling mag-alala. Ang mga kinakailangan ng imperyo para sa Crown Princess ay napakataas. Kailangang Saint Body Physique, top potential, martial monarch cultivation. At saka, ang edad ng pagsali sa Imperial Family ay hindi dapat lumampas sa 30 taong gulang. Kahit pa sa pinakamasamang resulta, si Master ay mayroon pa ring 5 hanggang 10 taon para maghanda. Pagdating ng panahon, si Master, hindi matatakot na hindi makapag-agawan. 5 o 10 taon. Hanggang saan ako makakarating? Martial Ancestor. Oh, Martial Monarch. Si Kwang Thai Thung ay may Divine Body Physique. Sa panahong iyon, siya ay hindi bababa sa Martial Saint na. Ano? Si Master ay ang Master ng Divine Spirit Treasure Robe. Hinubog ni Beiming ayon sa mga kinakailangan ng Divine Land Inheritor. Sa hinaharap, tiyak na aapakan niya ang hindi mabilang na mga henyo para umangat. Kung gayon, hayaan mong si Kwang Thai Thung na iyon, ang maging unang tapak na bato sa ilalim ng mga paa ni Master. Tama ka rin. Hindi mahalaga kung sino siya. Gaano man siya kalakas. Ako, darating ang araw, na aapakan ko siya sa aking mga paa. Beiming. Sa susunod na laban, hindi na kailangang pigilan pa ang aking lakas. Ako ngayon, gustong-gusto kong mambugbog ng tao. Pagkatapos noon, sunod-sunod na maraming martial arts competitions. Si Yeming, hindi na pinigilan ang kanyang lakas. Pag-akyat pa lang sa entablado, agad ng buong lakas. Maging, laban sa mga academy geniuses. Aristocratic family heirs. Oh, Holy Land Holy Sons, walang awa sa pag-atake. Gamit ang pinakamalakas na lakas para supulin. Walang anumang pag-iingat sa kalaban. Yung batang iyon, nang ahas pang, sa harap ng mga disipulo ng aking sekta, bugbugin ako hanggang maging parang tae ng aso. Nakakainis. Sa pagkakataong ito, ang kahihiyan ay walang kapantay. Ako, kahit 3 palitan ay hindi umabot sa kanyang mga kamay, tinapon na ako palabas. Hanggang ngayon, wala na akong mukhang maiharap sa mga kapwa-disipulo at senior brothers. Dahil lang malakas, maaari nang gawin ang anumang nais. Hindi ako naniniwala, walang sino man ang makakapagpatino sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, humarap si Yeming sa susunod na kalaban. Haha, nakita ko na si senior brother na ito. Ako si Hongxiang, disipulo ng Tongtian Divine Land. Ako ang numero 2. Siya rin ang susunod na kalaban ni senior brother. Susunod, susundin ko ang lahat ng kasunduan. Para hindi na makasali pa si senior brother sa mga susunod na kompetisyon. Ako si Yeming ng East Chi Academy. Ang kasunduan sa mga salita ni Brother Hong, interesado ako. Ang makapagpakilos sa isang disipulo ng Tongtian Divine Clan, tiyak na ang halaga ay hindi maliit. Masyado nang pinupuri ni Senior Brother. Sa totoo lang, ako sa Divine Land ay napakahina. Ang mga Senior Brothers at Junior Brothers, lahat sila mahilig akong apihin. Ilang araw na ang nakalipas, nagkataong narinig kong may Latent Dragon Rankings, kaya pumunta ako para manood ng kasiyahan sandali. Umaasang, makukuha ko ang unang pwesto. Kumita ng kaunting perang panggastos. Ang aming Tongtian Divine Land, ay kumikilos ng patas at marangal. Ang bagay tungkol sa kasunduan, sabihin ko man kay Senior Brother, ay ayos lang din. Yung mga Golden Heirs, Holy Land Holy Sons, na sinaktan ni Senior Brother kanina, ay lumapit sa akin. Nag-ambag sila ng 30 milyong Martial Ancestor Coins. Para tapusin ko ang iyong daan sa pagiging bayani sa Latent Dragon Rankings.
Ibig sabihin din, kailangan kong hindi bababa sa bugbugin si senior brother hanggang hindi na makasali sa mga susunod na kompetisyon, para maituring na natapos ko ang misyon. Kung hindi ako makakasali sa mga susunod na kompetisyon, hindi ako makakapasok sa Latent Dragon Rankings. 30 milyon. Nang ahas din silang gumastos ng pera. Talaga. Pasensya na. 30 milyon, masyadong nakakaakit. Sumang-ayon na ako. Kaya, susunod, kailangan kong magkasala kay senior brother Ye. Ngunit, senior brother, huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging mabigat ang kamay. Lalong hindi ko sasaktan ang iyong pundasyon. Kailangan ko lamang, hayaang si senior brother ay humiga ng kalahating araw, hindi makababa sa kama. Ayos na, boss. Sa labang ito, magtatayo pa ba tayo ng stall? Beiming, sa tingin mo, sa labang ito, mananalo kaya ako? Itong si Hongxiang, bagamat sinasabi niyang napakahina siya sa Divine Land, ngunit nakikita kong, may buto at laman. Tiyak na hindi antas ng ordinaryong Divine Land disciple. Sa labang ito, hindi madaling sabihin. Iminumungkahi ni Beiming, na pumusta lamang ng kalahati, para mas sigurado. Kung, kahit siya ay hindi ko matatalo, ano pa ang sasabihin ko tungkol kay Kuang Thai Thung? Zhang Heng, ipagpatuloy mo ang pagtatayo ng stall. Pusta lahat. Tungtian Divine Land Genius. Hongxiang, laban kay Yeming. Ang walang pangalan mula sa East Chi Academy. Ako dito, pusta ng 60 milyong martial ancestor coins. Pusta kay Yeming na mananalo. Sinong mangangahas pumusta? Hindi nga, 60 milyong martial ancestor coins. Pumusta lang sa isang disipulo ng maliit na akademya na mananalo. Ang ulo ng taong ito, nabasa ba? Ano naman ang pakialam natin? Siguradong pera, walang dahilan para hindi kunin. Ang Divine Land Disciple, paanong matatalo? Hihihi, ako. Ang hamak, pusta ng 3 milyong martial ancestor coins. Para makisaya, pusta ako ng 5 milyon. Tiyak na mananalo, pati asawa mo. Oy, ikaw na naman ang nagtayo ng stall. Kanina, yung batang ikaw, sa Loyday numero 18, kumita ng hindi kakaunti mula kay Lolo. Tingnan mo si Lolo sa labang ito, hindi ka ba niya uubusin hanggang sa buto? Sa panahong ito, ang mga disipulo, ay mayaman na pala. Basta-basta, ilang daang libong martial ancestor coins. Wala naman. Kahit pa isang ordinaryong holison, 3 hanggang 400,000 lamang. Imposibleng itaya lahat. Marahil ay, masyadong malaki ang pastahan. Pati mga elders ng sekta, ay naakit na rin. Ngunit, hindi sila makababa para pumusta kasama ang mga bata. Kaya maraming naglalagay ng pusta. Ang disipulong ito ng anak mo, huwag na nating pag-usapan ang lakas. Ang pag-agaw ng pera, ay napakagaling. Hindi na natin kailangang pag-usapan kung kailangan mo siyang bigyan ng perang panggastos. Baka sakali, sa hinaharap, kailangan mo pang humiram ng pera sa kanya. HMPH. Paanong mangyayari iyon? Tumingin si Hongxiang sa ibaba. Sa tingin ko, yung nagtayo ng stall na iyon, marahil ay tao ni senior brother. Ano? Siya, tumaya ng lahat sa isang beses. Tiyak na si senior brother ay may tiwala na mananalo sa akin. Si senior brother, bagamat sunod-sunod na nanalo tulad ko, hanggang ngayon ay hindi pa natatalo. Ngunit nakikita kong, ang lakas ni senior brother ay hindi kapantay ko. Umaasa akong si senior brother ay hindi magpupumilit ng walang kabuluhan. Paano kung, hindi ko sinasadyang, malubhang masaktan si senior brother, hindi maganda iyon. Hindi nagsalita si Yeming. Agad na ginamit ang instant step. Taiyi Divine Calculation. 3 Realms Divine Gang. Activate. Sword Body Approach. Ang ganitong paraan ng pag-atake ni senior brother, sa itsura nito, ay napakagaling sa malapitang laban. Ano? Sakto. Ako rin, ay napakagaling. Ang tungkod na ito, ay malambot pala. Maaaring baluktutin ng kusa. Ang lakas, nabawasan ng mahigit kalahati. Hindi maputol. Ang lakas ni senior brother, ay malaki rin. Ang lakas ko, malapit sa 200.000 Jin. Nagawa ko lamang itong ibahin ang direksyon. Hindi kayang salagin ng pilit. Talagang, napakagaling. Condensed strength. Tinulak ni Hongxiang si Yeming palayo. Snake Shadow 7 Aperture Strike. Ang kanyang tungkod ay sunod-sunod na tumama sa katawan ni Yeming. Senior brother, ang aking staff technique na ito, ay isang acupoint striking martial skill.
Basta't matamaan kita sa acupoint, kahit pa ang iyong physique, ay hindi makakatagal. Tapos na ang laban. Nagulat siya nang makitang may mali. Ilusyon. Sa sandaling ito, si Yeming ay nasa likuran na niya. Hawak ang espada. Humihiwa. Sa itsura nito, ang manalo kay senior brother, ay hindi kasing simple ng inaakala. Ang step technique ni senior brother, ay talagang napakalalim. Ang ilusyong nilikha, talagang naloko ako. Sakto. Ang aking step technique, ay hindi rin masama. Umikot si Hongxiang. Silver Moon Step. Serpent Dragon Shadow. Lahat ng iyong kilos, ay nasa aking mga mata. Yuan Bai Ring. Ang espada ni Yeming ay tumama sa kanyang tungkod. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Tumilapon si Yeming palayo. Bumagsak sa lupa. Sumusuka ng dugo. Diyos ko. Si boss, nagawa pang, sa sitwasyong direktang labanan, lumaban hanggang sa huli. Ako, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako. Lintik. Ang taong ito, nagawa pang gamitin ang tungkod bilang latigo. Kakaiba at mahirap hulaan. Ang pagbabago ng kanyang staff technique, kumpara sa staff saint sa legendary Stonewall, ay mas marami pa. Dahan-daang lumakad si Hongxiang palapit. Senior brother, hindi kita bibigyan ng pagkakataong huminga. Mabilis na tumayo si Yeming. Umiwas sa atake ng tungkod niya. Agad na ginamit ang instant step. Sumugod. Nagpatuloy silang magbanggaan. Senior brother, mahigit kalahati ng lakas sa iyong mga atake, ay madali kong nasisira. Hindi mo talaga kayang sirain ang aking depensa. Pinapayuhan kitang, sumuko ka na sa paglaban. Hayaan mo akong bugbugin ka ng malubha. Maituturing na ring natapos ko ang misyon. Hindi bababa sa ganoon, mas madali kong makokontrol ang aking lakas. Ang dami mong sinasabi. Night Shadow Ring. Oh, interesante. Ang ataking ito, gamit lamang ang Dragon Shadow, ay hindi ko masasalag. Ibinalik ni Hongxiang ang tungkod sa dati nitong anyo. Heaven Piercing Spear. Ano? Itong malambot na tungkod, ginamit ng ang latigo, tapos ngayon, nagawa pa niyang gamitin bilang sibat. Diyos ko, napakaraming paraan ng pagbabago. Ito, ang lakas ng Divine Land Disciple. Talagang, nakakatakot. Ang kanyang tungkod ay tumusok na sa talam ng espada ni Yeming. Sunod-sunod na pagsabog ang maririnig. Napaatras si Yeming. Nag-iwan sa loyday ng dalawang mahabang marka ng paa. Kahit Night Shadow Ring, hindi ko siya matalo. Mabuti na lang, sa laban kanina, palihim na akong naglagay ng hindi kakaunting array flags at martial monarch coins. Kailangan lamang i-activate. Nagulat si Yeming. Napansin siya. Senior brother, bakit ka nagulat? Hinahanap mo ba ito? Hindi ako magaling sa array formations. Nakita kong si senior brother, habang lumalaban, ay naghulog ng hindi kakaunting array flags at martial monarch coins sa lupa. Kaya kinuha ko ito. Para sa kaligtasan, sinira ko na ang mga array flags. Tungkol naman sa martial monarch coins, HMM, kinuha ko na. Si senior brother, tiyak na hindi magagalit. Hindi ba? Patay na. Patay na. Ang mga alas ni boss, ay naubos na. Nahulog na siya sa dehado. Sa huli, pati array formation, ay nabasa pa. Sa pagkakataong ito, talagang hindi na magagamit pa. Humingal si Yeming, haha. Ito, hindi na kaya. Karapat-dapat lang. Hayaan mong matikman mo rin, ang lasa ng pagkatalo. Ikaw, kaya mo lamang apihin ang mga taga-aristocratic family at holy son na tulad namin. Pagharap sa Divine Land Disciple, hindi ba't naging isang hipon na malambot ang paa? Ang perang ito, hindi nasayang. Senior brother, sumuko ka na sa paglaban. Kung lalaban ka pa, hindi ko na mapipigilan ang aking kamay. Paano kung masaktan ko ang pundasyon ni senior brother, hindi na maganda iyon. Ang taong ito, ang kanyang movement technique ay kapantay ko. Ang lakas, bagamat mas mahina kaysa sa akin ng kaunti, ngunit nagagawa niyang punan ito gamit ang teknik. Isang malambot na tungkod, nagbabago ng kakaiba. Malambot bilang latigo, kayang ipagtanggol laban sa lakas. Matigas bilang sibat, kayang aktibong umatake. Kung gusto ko siyang talunin, kailangang sirain ang kanyang depensa mula sa harapan. Ang malaking array formation, madaling makita. Ang paggamit ng maliit na array, palakasin ang atake. Bagamat ang puwersa ay hindi kasing lakas ng malaking array, ngunit maaari ring magkaroon ng hindi maliit na pag-angat. Chaos Arithmetic Scripture, Dedus. Spirit Gathering Array, bilang pundasyon. 3 Realms Divine Gang. Integrate. Idagdag ang espada.
Divine Gang Night Spirit Ring. Instant Step. Gamitin ang Night Shadow Ring. Kasabay nito, ipunin ang lahat ng lakas sa kanang braso. Ito, ang aking pinakamalakas na isang atake. Hay, kanina, malinaw na nasa dehado ka na. Nangangahas ka pang umakyat. Heaven-piercing spear. Sunod-sunod na pagsabog ang maririnig. Ang lakas ng ataking ito ay hindi katulad ng kanina. Ang espada ni Yeming ay humiwa na. Tinamaan si Hongxiang. Pinipiga siya ni Yeming pababa sa sahig ng entablado. Agad siyang napasok ng dugo. Iwinasiwas ni Yeming ang espada. Patuloy na humihiwa pababa. Mabilis na ginamit ni Hongxiang ang malambot na latigo para ipagtanggol laban sa lakas. Patay na. Masyadong maraming lakas. Hindi ko na mapigilan. Isang malakas na bang ang umalingaw-ngaw. Patuloy na sumusuka ng dugo si Hongxiang. Ipagtanggol laban sa lakas. Ipagpatuloy mo ang pagtatanggol para sa akin. Ipagtanggol mo pa. Subukan mo. Diyos ko. Ito ay masyadong malupit. Talagang purong karahasan. Hindi kaya, ang Divine Land Disciple ay talagang matatalo. Imposible. Hindi ako naniniwala. Si Lolo, tumaya pa ako ng pera. Pilit na bumangon si Hongxiang. Pagkatapos ay ginamit ang Silver Moon Step. Nakawala mula sa mga sunod-sunod na pag-atake ni Yeming. Magaling ka. Simula nang magpraktis ako ng martial arts hanggang ngayon, ito ang unang pagkakataon na nabugbog ako ng ganito kasaklap. Napakagaling. Magaling ang ginawa mo. Huwag kang mag-alala. Susunod, mas magiging masaklap pa ang mararanasan mo. Ikaw, ginamit mo lamang ang purong lakas para sirain ang aking martial skill. Wala iyon. Kung isang top-level martial skill, lahat ay nagbibigay diin sa pagbabago at pagsasanib. Para ang may anyong teknik ay maging walang anyo. Saka lamang maituturing na great perfection. Ang iyong sword skill ay matigas. Malinaw na hindi mo naiintindihan ang daw na ito. Hindi ka kalaban ko. Pagbabago, pagsasanib. Hindi kaya, ang aking two-form sword art ay hindi pa great perfection. Malinaw na, ang Night Shadow Ring ay ang rear tail stance na. Ang latigo bilang malambot, ang sibat bilang matigas, ang pagsasama ng tigas at lambot, iyon ang daw ng tungkod. Acupoint Staff Technique ay mula sa Dragon Breaking Heaven Staff na nag-evolve. Pagsasanib ng pagbabago, pagbabago ng pagsasanib. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Napaatras si Yeming, ngunit agad ding tumayo, may binubulong sa bibig. Pagbabago, pagsasanib. Boss, anong nangyayari sa kanya? Pakiramdam ko, parang nawala siya sa sarili. Patay na. Kung magpapatuloy ng ganito, paano siya lalaban? Ito ay ang Void Spirit State. Si Yeming ay may kaunting naintindihan. Pumasok na siya sa Void Spirit State. Hindi nga may kakaila ang Heaven Earth Treasure Body. Ang ganitong klase ng pangunawa ay talagang nakakatakot. Siya ngayon, halos hindi na niya alam ang anumang bagay. Ganap na nahulog sa kanyang sariling mundo ng isipan. Para lamang mahuli ang isang hibla ng kahulugan na iyon. Void Spirit State, nagawa pang maintindihan sa gitna ng laban. Sayang naman, kung sa cultivation, ang pagpasok sa Void Spirit State ay maituturing na nakakuha ng malaking pagpapala. Ngunit, ito ay sa gitna ng laban. Basta't hindi tanga ang kalaban, tiyak na pipigilan niya ito. Ang batang ito, delikado na. Nang dahil lang sa isang basta-bastang salita ko, nagkaroon pa siya ng pangunawa. Ikaw, talagang karapat-dapat kang maging isang pambihirang talento ng panahon. Ngunit, ito ay labanan. Hindi kita hahayaang magtagumpay sa pangunawa. Tingnan mo ang tungkod. Kusang gumamit si Yeming ng micro-step para umiwas. Ano? Ha. Ang Void Spirit State ay hindi isang estado na walang depensa. Yung batang iyon, bagamat ang kanyang kamalayan ay wala na rito, ngunit ang kanyang katawan ay mayroon pa ring instinct na umiwas sa panganib. Ang instinctive state, kahit paano ay hindi kasing ganda ng normal na estado. Ang kanyang katawan, nagawa pang umiwas sa panganib ng kusa. Ngunit, kung makakatagal ba siya hanggang matapos ang pangunawa, kailangang tingnan kung ang kanyang step technique ay kayang tumagal ng gaano katagal. Huwag kang mag-alala. Ang kanyang step technique, pati ang prinsesa noon ay natalo. Ang pagharap sa kalaban na ito ay sobra-sobra pa. Tapos na ang laban. Sunod-sunod na iwinasiwas ni Hongxiang ang tungkod. Umatake, ngunit hindi tumama. Napakakakaiba ng step technique. Sa bawat pagkakataon, nagagawa niyang gamitin ang pinakamaliit na kilos para iwasan ang aking atake. Patay na.
Ang oras ay hindi nasa panig ko. 1 Yuan generates 2 forms. 2 forms are yin-yang. Ang Night Shadow Ring ay yin. Ang Yuan Bai Ring ay yang. Ang pagsasalubong ng yin at yang ay ang pagbabago. Ang pagsasanib ng yin at yang ay ang pagkalito. Unawain ang pagbabago ng yin-yang tulad ng paggalaw ng langit at lupa. Ang langit ay Chen. Ang Chen sword ay maningning. Ang lupa ay Kun. Ang Kun sword ay malalim. Ang kahulugan ay natapos ng maunawaan. Umabot na sa Vukiem, Dance Sword, stage. Hinding-hindi kita hahayaang maintindihan. Flood Dragon Break ang Heaven Staff. Ang nagliliyab na apoy ay Li. Ang Li Sword ay nag-aalab. Nagulat si Hongxiang. Napanganga. Tinamaan siya ni Yeming at tumilapon palabas ng Loiday. Bumagsak ng malakas. Ang aking pinakamalakas na isang atake, nagawa niyang sirain gamit lamang ang isang basta-bastang espada. Numero 2, lumipad palabas ng Loiday. Sa labang ito, numero 35, panalo. Ang malambot na tubig ay Con. Ang Con sword ay walang katapusan. Ang magaang na hangin ay Zon. Ang Zon sword ay walang anyo. Hindi, hanggang sa antas na ito, hindi pa rin niya natatapos ang pangunawa. Diyos ko, ano ba talagang sword technique iyon? Hintayin siyang matapos ang pangunawa, anong antas pa kaya ng sword skill ang makukuha niya? Sa yin-yang sect, maging martial skills o array formations, lahat ay may isang katangian, pagsasanib ng pagbabago. Walang nakapirming anyo, at bawat magdagdag ng isang layer ng pagbabago, ang puwersa ay tataas ng malaki. Ito, ang nagdudulot sa yin-yang sect na madalas magkaroon ng isang kakaibang estado. Malinaw na, parehong teknik ang sinasanay. Hintay ang maging great achievement, ngunit walang sword skill ng dalawang tao ang magkatulad. Ang batang ito, ngayon ay nagdagdag na ng Chen. Kun, Fire, Water, Wind, 5 uri ng pagbabago. Ngunit, walang palatandaan ng paghinto. Natatakot akong, kailangan niyang maintindihan ng isang divine grade martial skill. Si Yeming mismo, ang kanyang physique ay sukdulang malakas. Mayroon siyang pangunawa ng Heaven-Earth Saint Body. Kasama pa ang pagiging bihasa sa deduction arts at array formations. Pagkatapos pagsamasamahin, ang two-form sword skill na mauunawaan niya, ay lalampas sa grado ng mismong sword technique. Kahit pa, may posibilidad na umabot sa divine grade. Sa labang ito, ang pagkatalo ni Hongxiang ay hindi kawalan. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ha ha ha, aking batihing disipulo, hayaan mong tulungan ka ni Master na maintindihan. Nagbanggaan ang dalawang espada.